Passive income, sinasabi ito ang magiging susi daw sa pagyaman. Totoo ba? Ano ba itong passive income? Kailan mo sabihin na pwede mong karirin ang passive income? Unahin muna natin pagpapaliwanag ng dalawang klaseng income po. Ang unang income po ay tinatawag na active income, pangalawa passive income. Ang active income po, pag tayo po ay nagtatrabaho, tayo po ay kikita. Pero ang problema po sa active income, pag tumigil na po tayo sa kakatrabaho, titigil na rin po ang ating income. Ang passive income po, kahit di na po kayo nagtatrabaho, papasok pa rin ang daluyan ng kita at ng pera. Kaya marami pong nag-iisip, ano kaya magandang tinatawag nating passive income sa pamamagitan ng investment para pumasok pa ang pera kahit di na tayo nagtatrabaho. Magbibigay po tayong halimbawa, kaya kumuha na kayo ng papel at ng ballpen. Una, ang tinatawag nating rental income. Kayo ba ay may lupa? Kayo ba ay may sariling bahay o pangalawang bahay na gusto mong paupahan ng lupa or if not naman, paupahan ang iyong bahay, yung buong bahay, or if not naman, Chinky, wala naman akong bahay, wala naman akong lupa, pero meron akong sariling tahanan. Baka meron kang extra room na pwede mong paupahan. Room for rent. Lalo na kung kayo ay malapit sa mga eskwelahan o universidad. Naku, marami po naghahanap po ng room for rent. Pwede niyong pagkakitaan yan. Pangalawa, tinatawag nating dividends. Kung kayo naman ay nagmay-ari ng mga stocks ng mga publicly listed companies sa Philippine Stocks Exchange o sa stock market po, pwede rin kayo kumita. As a matter of fact, ngayon po meron pong tinatawag na REIT, R-E-I-T, Real Estate Investment Trust, na hindi mo kailangan bumili ng lupa at ng bahay para magpaupa. Pag bibili na kayo ng REIT shares, pwede na kayong kumita ng dividend every year. Nagre-release po sila ng kanilang dividend sa mga nag-i-invest sa real estate investment na yan. Pangatlo, interest po. Kung meron kayong mga interest na tinatawag na time deposit, or if not, yung mga tinatawag na T-bills, treasury bills, or tinatawag na government bonds. Alam nyo ba na pwede kayong kumita from 2% up to 5% per year? Mas malaki naman di hamak to kumpara sa tinatawag natin na regular savings account na 1%. Pang-apat po, royalties. Kung kayo naman may nagmay-ari ng mga intellectual property, ari-arian, tulad ako, ako ay nagsusulat ng libro. Tuwing bumibenta po sa National Bookstore, ako ay kumikita. Ikaw ba yung nagulumikha ng kanta, pelikula, o any patent po, pwede kayong kumita. Kaya nga po, napakahalaga na pag-aralan po natin ang passive income. Ito po ang nagbibigay ng pagkakataon na pwede tayong kumita na hindi ka na napapagod. Pagdating ng panahon, pag tayo po ay nagretiro, may papasok pa ring pera kahit di tayo nagtatrabaho. Pero para sa akin po, mas magandang diskarte na dalawa po ang ating pinagkakakitaan. Una, meron tayong active income habang bata pa tayo at gumawa na tayo ng passive income habang tayo ay bata. Para pagdating ng panahon, ililipat na po natin ang ating income from active to passive at pwede ka nang magretiro. Sana naman kayo po ay naliwanagan at tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.